Thank you. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos, natin pong sama-samang babasahin. Handa na ho ba tayo? Ang ating puso ay prepared to receive the preaching of the Word, the teaching of His Word. Muli nating buksan ang ating Biblia dito po. Ang nais ko ibasahin muli ang ating text to last week, kung hindi pong naalala, sa aklat ng Philippians, chapter 3, beginning verse number 1 through verse number 3. I'm reading from the New King James Version. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Verse 3, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Sa katapus-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayunding bagay sa akin ay tunay na hindi nakakangalay, ngunit sa inyo ay katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Mga kapatid, ang mga aso rito hindi yung mga pag-alagalang asong literal, kundi ito yung mga nagpapabigat, lumilito sa pananampalatayang Kristiyano na ang aral na inaaral ni Apostol Pablo ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at hindi ng mga gawa. Ang mga aso, sila itong mga Judaizers sa tinatawag. Mga Hudyo po ito na pilit nilang pinagsasama ang gawa at biyaya. Hindi ho pwedeng pagsamahin yun. Pinagmamalaki nila yung mutilation of the flesh, yung circumcision. One of na kanilang pinagmamalaki. Yung mga outward ceremonies, religious na masyadong burdensome, nakakabigat. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga asong ito. Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli, circumcision, mutilation of the flesh. And sa verse number 3, ang sabi po, sapagkat tayo ang pagtutuli, for we are the circumcision, na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Kung yung mapapansin, mga kapatid, ang talatang 3, ang pagkakasalin o pagkakaliwat sa Tagalog, ay sabi, sapagkat tayo ang pagtutuli na, pansinin niyo po, nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Ang tamang salin po, ang ibig sabihin nito, nagsisisamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Na nagsisisamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At nangagmamapuri kay Kristo Jesus. At walang anumang pagkakatiwala sa laman. Amen. At dito po, sa aklat ni Juan, sinulat ni Apostol Juan, Kapitulo 4, John chapter 4, beginning verse 20 through verse number 24, para makuha natin yung konteksto ng mga talata. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana,
Or the woman said to him, verse 20, amen? Ang babae po nagsasalita dito, our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, verse 21 po, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Verse 22, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Verse 23, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Hallelujah. I love that. For the Father is seeking such to worship Him. In other words, God the Father is on the hunt. Isipin niyo po yun, mga kapatid. God the Father is on the hunt. He is seeking such to worship Him. Hinahunting ng Ama, ng Diyos. Glory to God. Ang mga tunay na sasamba sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. Woo! Thank you, Father. Now, verse 24, ito po yung napaka-familiar sa ating mga born-again believers. We've been reading this for many, many, many times, 1,000 times, personally, mga kapatid. Pero nakakalungkot, nami-miss natin yung import ng verse na ito. Parang naging one of the memory verses na lamang po natin, just like John 3:16, without analyzing the import of this message. Yung importansya ho nito, yung lalim ng verse 24. Focus po tayo, verse 24. God is spirit. And those who worship Him must worship in spirit and truth. Nais ko ipaglingkod sa inyo ngayong umaga as we continue our main subject, brand new series, Worshiping God. Part 2 po ngayon ng Spirit-Filled Worship. I hope magkasya ho ang oras po natin. I'll do my very best sa tulong po ng ating Panginoon. Please help me pray ngayong umaga. Let us bow down our heads at tayo po'y saglit na manalangin. Ama, hinihiling po namin sa iyo ang iyong pagkasi. We need your anointing, Lord. Gabayan niyo po kami, yakapin niyo po kami ng iyong presensya. Gusto po naming matuto, Panginoon. Gusto pa namin kayong sambahin at lalo pang lumalim ang aming relasyon sa iyo, Ama. At kahabagan niyo po kami at turuan niyo po kami sa magitan ng iyong mga salita. We need your holy presence, O God. Pagpalain mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang lahat ng nakikiisa sa gawain ito. Bless them, O God, mightily. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Wow, napakaganda ng ating subject. Worshiping God. This is our highest calling. Don't miss it, brothers and sisters. Let us not miss it. This is our highest calling. This is our ministry to the Lord. This is our offering to Him. Worshiping Him because He is worthy. He is worthy to be praised. Glory to God. Last week, if you remember po, binahagi ko sa inyo ang sagot sa katanungan, what exactly is worship? How do we worship God? What is involved in worshiping God? Ano ang nilalaman at sino-sino ang may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos? Pansinin natin muli, brothers and sisters, Philippians chapter 3, verse 3. Napakayaman po ng verse na ito, mga kapatid. Hindi ako makaka-move on basta dahil napakayaman po nito.
makikita natin dito yung exact definition ng worship. We are the true circumcision, sabi ni Apostol Pablo. We are the circumcision. Hindi yung mga Judaizers, hindi yung mga Hudyo na nagpapabigat o lumilito sa inyong pananampalataya. Sabi nga ni Pablo, kung ating itutuloy sa verse 4, tuloy-tuloy po, isa-summarize ko na lang, kung meron silang confidence in the flesh, kung meron silang pagtitiwala sa laman, abay, lalo ako, sabi ni Pablo. At for your information, brothers and sisters, ang ating Apostol Pablo ay pareseyo ng mga pareseyo. Kaya kung meron siyang maipagmamalaking credential, kung sino yung mangunguna at papasa talaga para magkaroon ng merito sa Diyos, walang iba kundi si Pablo, walang tatalo sa kanya. Dahil dinaanan lahat ni Pablo ho yun eh. Pero sabi niya, kabigatan yun. Lahat ng iyan ay tinugon na ng ating Panginoong Jesucristo. We are saved by grace through faith. So we have no confidence in the flesh, sabi niya. We worship God in the Spirit. Capital S po yan. No? We worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus. Na ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, we worship God in the Spirit is equal to we worship God by the Spirit of God. We worship God by the Holy Spirit. And then we rejoice in Christ Jesus. If you recall, atin din pong tinugon ng kasagutan, ang katanungan na what is the object of our worship? The object of our worship is the triune God. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nandyan yan sa verse 3 ng Philippians chapter 3. We worship God in the Spirit by the Holy Spirit of God. Nandun ang God the Father, nandun si Jesus Christ, nariyan siya. We rejoice in Christ Jesus in the Spirit, the triune God. Now let me share with you ngayong umaga as we continue to learn, mga kapatid, the importance of worship. Merong dalawang Greek words in the New Testament na nakatumbas ay worship o pagsamba sa wikang Filipino. I hope I'm pronouncing this correctly. One is proskuneo. Proskuneo, Greek word po yan. Proskuneo, proskuneo. 60 times po itong binanggit o nasulat in the New Testament. 60 times. And it means, listen carefully, to adore. To adore, to give reverence to. Malimit natin po, alam niyo mo, may mga awitin po kung alam na ang adoration ay inilalaan o iniuukol sa tao. Di ho ba? Merong awiting, yung pinamagatang old song po ito, Till. Yung awiting, You are my reason to live. Yun, yung awiting yun, Till. Now, siyempre sa mga millennials, hindi na nyo hindi nyo alam yan. Pero sa mga may linya, ako po may linya eh. Hindi na po ako millennials, may linya na ho ako eh. Kabisado ko yan, mga kapatid. O sa Tagalog, di ba? Sinasamba kita, yan. Higit sa iyong akala. O mamaya, video tayo ha, mga kapatid. Diibig lang kita. So, sobrang pagmamahal po kasi yun. Kaya nasasabing, sinasamba kita. Ikaw ang aking sinasamba. Dahil grabe ang pagmamahal ko sa iyo. Yun ang ugat ng salitang worship. Worthship. Worthy to be loved, to be worshipped. Pero ang pinakamataas na antas ng pagsamba ay nauukol lamang sa Diyos. Ngayon, alam na natin yun. Kaya, hindi natin basta inaawit yun eh. Alam natin na ang tunay nating sinasamba ay ang Diyos. To adore. I adore you, O God.
At ang ibig pa sabihin ng proskuneo, mga minamahal, is to give reverence to. Magpagbibigay ng galang sa Kanya. That is the meaning of proskuneo, worship. Another word, this is important mga kapatid, nakasulat din po ito sa New Testament, translated din pong worship in English, pagsamba o paglilingkod sa wikang Tagalog. I hope I'm pronouncing this right, mga kapatid. Pero another Greek word is latreiontes. Latreiontes. L-A-T-R-E-U-O-N-T-S. O latreiontes. Greek word. Kanina, proskuneo, worship, pagsamba. Another word in the New Testament Greek, latreiontes. Translated in English, worship. Sa Tagalog, pagsamba. At hindi lang translated to as worship. Listen carefully. Ang katumbas din po ng latreiontes, ng worship, ay kasinonimo po ng service. Service. Kaya nakasanayan po natin, have you noticed for many years, di ba? Ang gawain natin, yan. Ang service. Anong oras ang service? May service po ba tayo, pastor? So, pag sinabing gawain, ang ibig sabihin po niyan ay pagsamba. Pagsamba. We worship proskinoyo. Hallelujah. Proskuneo, there you are. Oh, yeah. Naging Bisaya tuloy ako. Meaning to adore. Yan. To give reverence to. This is the act of worship. Amen. While latreiontes, it appears 21 times as a verb bilang service. So, kung babasahin natin ng Philippians chapter 3 verse 3, muli, for we are the circumcision who worship, who adore, who give reverence to God in the Spirit or by the Holy Spirit. We rejoice in Christ Jesus. We serve God. We serve the Spirit of God. And we serve Jesus Christ. And we have no confidence in the flesh. Sa makatwid, ang pagsamba ay isang uri ng paghahandog, pag-aalay, pagbibigay din sa Panginoon. We are giving God the best worship, the best adoration. We are giving Him the respect that is due Him. Hallelujah. Paggalang na nauukol sa Kanya. Kung nagagawa natin yan sa kapwa-tao, kung nagagawa natin yan sa ating mga magulang, of course, nagagawa natin yan sa mga may matataas na katungkulan. If our president visits our humble church, as a sign of respect, tayo itatayo, di ho ba? Bilang pagbibigay galang. Kung buhay si William Shakespeare na isang mahusay at kagalang-galang na manunulat, of course, we will give respect sa tao. Ganun lang po yung kasimple. Hindi lang tayo basta nakaupo lang. Pag si butihing mayor ay binisita tayo, for example, ay siguradong tayo ay tatayo at magbibigay galang. Mas higit sa Diyos. Dahil higit pa siya kay Shakespeare. Higit siya kay mayor. Higit siya sa presidente. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the God of all gods. Hallelujah. We will worship Him. And this time, if Jesus Christ comes and visits our humble church, we will not just stand up, we will kneel down before Him. Tayo ay luluhod sa Kanyang paanan. That is the difference. Wala tayong niluluhurang tao, kundi sa paanan ng Diyos tayo ay luluhod. So it is okay, mga minamahal, it is okay to express your worship sa pamamagitan ng pagluhod, pagtayo, pagtataas ng kamay, pagpalakpak. So merong
may mga natural gestures po yan, mga kapatid. At hindi binabawal yan ng ating Panginoon. Hindi bawal yan sa Biblia. Hallelujah! Kaya tayo sumasamba sa Diyos, hindi para manood lang. Hindi para manahimik lang. Our worship must be dynamic, must be moving, must be fluid, not static. I repeat, not static, but moving and dynamic and fluid. Why? Why? Because God is good. Because God is great. He is good. We worship Him because of His immanence. Immanence. We worship Him because of His glory. We worship Him because of His transcendence. Ang Kanyang kapangyarihan, Kanyang kagandahan. He is so beautiful. Taste and see that the Lord is good. So paano ka tatahimik? Paano ka i-steady? Diba? Ang hirap yata, no? Paano kang hindi gagalaw? Paano kang hindi papalakpak? Lalo't kapag nagugunita mo at naalala mo ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Proskuneo. Service. Lahat ng paglilingkod sa iglesia ay pagsamba. Tayo umaawit, naglilingkod tayo sa Kanya. Yung buhay mo at katawan mo, buong pagkatao mo, ay ipinaglilingkod mo sa Diyos. Ang tawag ng Biblia niyan ay katampatang pagsamba. Pakinggan nyo mga kapatid, sa malalim na salin sa dating Biblia, sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Glory to God. Malawak po, malalim ang worship. Kaya nga mga kapatid, pansinin niyo po, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap, pagsamba po yan, inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. So pagbuhay, gumagalaw. Pagbuhay, humihinga. Pagbuhay, pumapalakpak. Pagbuhay, lumulundag. Pagbuhay, dinadaluyan ng dugo ang bawat ugat at kalit-litang ugat ng kanyang katawan. Banal, nakaaya-aya sa Diyos. Pansinin niyo po, na siya ninyong katampatang pagsamba. Medyo malalim yung pananagalog dito dahil dating Biblia po ito, 1914 pa. Pero yan ang eksaktong katumbas ng service dito sa English. Tignan niyo po, sa New King James Version, if you will compare sa King James Version, brother, please. Meron na ba? Saying, there you are. Thank you, brother. I beseech you, therefore, brethren. Nasusundan niyo po, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, not a dead sacrifice. Old Testament yun eh. Yan ang gustong pairalin ng mga Judaizers, mga kapatid. Na bumalik tayo sa seremonya, bumalik tayo sa outward ceremonies, balik tayo dyan, pagsamahin natin ng grace and work, it won't work. Hallelujah! Dahil yung sacrifices na yun ay tinugon na, tinumbasan na. Nino ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya ngayon, hindi na dead sacrifice. Wala nang paghahandog ng mga kordero, ng mga batang kambing, ng mga asno, wala na po. Tapos na ho yan. Lumipas na lahat yan. Ang gusto ng Panginoong Diyos, ihandog natin ang ating buong pagkatao sa Kanya bilang living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your, pansinin niyo po, reasonable service. Iniliwat sa Tagalog, katampatang pagsamba. Kaya ang service na ito ay pagsamba sa Diyos. Yung ministry natin, pagsamba sa Diyos. Yung aking pangangaral ay pagsamba rin sa Panginoon.
Bawat saglit sa gawain ito'y pagsamba sa Panginoon. Habang ikay nakaupo at nakikinig, sumasamba ka sa Panginoon. Habang nakatutok ang camera rito, sumasamba tayo sa ating Panginoon. We are worshiping God. Bawat ministry natin, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos. Everything that we are doing in the church for the glory of God is worship. Service po yan. Amen. Kaya ang tawag hindi misa, service. Maliwanag, mga kapatid. Binabasa ko po sa inyo ang nasa Biblia, yung mga talata. Now, let us go to John chapter 4. Let us, first of all, ngayong umaga, binigay ko sa inyo ang definition of worship last week. And inulit ko ngayon is to adore Him, to give reverence to God, and to serve Him. Serve Him. That is worship. Now, sa John 4, verse 24, particularly, ang sabi, dito sa King James Version, God is a spirit. Have you noticed? Capital S. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in, pansinin, in spirit, small letter S, and in truth. Now, let us dissect this verse. Now, sa New King James Version, sabi, God is spirit. And those who worship Him must worship in spirit and truth. Basically the same. Dito sa wikang Tagalog, sa ang Biblia 2001, tama ba ako, kapatid, no? Yes. Ang Diyos ay espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Glory to God. Gusto ko ipakita sa inyo itong nasa gitna. No? At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba. Must worship, not just should worship. Must. You must. Ito'y utos eh. No option na hindi ako sasamba. No. You must worship Him. Tingnan niyo yung utos na ito sa atin. So, hindi lang tayo nanonood. Para tayong nanonood ng concert o kaya nasa sinihan. No. There's no looking over your shoulder and ba't ganito tong ingay? Why? Because God is a spirit. God is spirit. I-analyze natin yan, mga kapatid. Think about that. This verse represents the statement on the nature of God as spirit. Ito'y classic statement. Every Christian know this. Na ang Diyos ay espiritu. Dito sa pagkakasalin sa wikang Tagalog ay maliit ang titik, mga kapatid. It should have been capital letter E. Ang Diyos ay espiritu. God is spirit. Nuulit ko, ang talatang ito'y kumakatawan sa statement na tungkol sa nature o yung kalikasan ng Diyos, yung uri. Yun ang ibig sabihin. Ang hirap lapatan po ng Tagalog, mga kapatid, but this is God's true nature. God is spirit. Ano ibig sabihin ng God is spirit? Simple lamang po, mga kapatid ko. This means that God is invisible. God, I repeat, is invisible. Bibigay ko sa inyo ang mga verses to back this up. Bibigay ko sa inyo ang mga verses sa Bible na ang Diyos ay espiritu, meaning ang Diyos ay hindi nakikita. That is the reason why my friends, mga kapatid, mga kaibigan, dito sa aming house church, wala kang makikitang mga images dito. Wala tayong mga rebulto rito, wala. Dahil ang Diyos hindi nakikita. Karamihan sa ating mga kababayan, at dati rin po naman ako dumaan sa ganon, hindi kumpleto ang pagsamba pag wala tayong nakikita.
At wala rin pinagkaiba yan sa iba pang uri ng reliyon. Buddhism, Confucianism, meron silang mga imahe na may insenso silang inaalay. May nakikita. Sa India, millions of gods ang naroroon. Pati cobra, pati elepante, unggoy, ano pa. Lahat ng uri ng hayop doon ay sinasamba. Pati mga daga. Hindi sila makasamba nang wala silang nakikita. Ibang-iba ang biblical Christianity. Iba ang Diyos ng Israel. Wala kang maitutulad sa Kanya. Siyang may gawa ng langit at lupa. Siya'y makapangyarihan sa lahat. God is spirit, meaning God is invisible. That is His nature. Pakinggan niyo po, let me share with you these verses. Colossians 1:15. Colosas 1:15. He is the image of the invisible God. Praise God. The firstborn over all creation. Alam naman ng mga pari ito eh. Dinaanan din naman ninyo ito sa inyong pag-aaral for 10 years or more. Nagpakadalubhasa kayo sa tradisyon ng simbahan. Ba't hindi nyo ituro ito? At di natin ituro ito ng tuwiran at tahasan at diretsyo sa ating mga kababayan. Na ang Diyos ay di nakikita. Yung siya na tinutukoy dito, yung pronoun he na tinutukoy dito, is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. God the Father revealed Himself completely through His Son, who is the image of the invisible God. And He, Jesus, is the firstborn over all creation. Ibig sabihin, nauna siya dyan sa lahat. Nasa ibabaw siya ng lahat ng creation. Because Jesus is a co-creator with God. John 1:1. In the beginning was the Word, Jesus Christ, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, my brother, pakilagay. Verse 14, hallelujah, in John chapter 1, it says, and the Word, meaning Jesus, became flesh. Ano ang tawag nito sa doctrine, sa biblical doctrine? The doctrine of incarnation. Hindi reincarnation, ha? Incarnation. In other words, you and I cannot fully comprehend God, who is Spirit, without the revealed Word, which is the Bible, and the Lord Jesus Christ. Siya mismo ang nagpakilala, siyang nag-reveal si Kristo sa Diyos na di nakikita. Kaya sabi niya, when you see me, you see the Father because I and the Father are one. Hallelujah! And that is the reason why. That is the reason why that Jesus is the only way. He is the only truth. He is the only life. John 14:6. No one can come to the Father who is invisible without Jesus Christ. Without me, sabi ng Panginoon. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Si Jesus po yan. Yung tunay na Son of God. The only begotten Son of God. Hindi yung fake na wanted ng FBI na nagtatago ngayon. He's a fake. Hallelujah! I'm talking about the real deal. I'm talking about the true Son of God. My Lord, my Savior, Emmanuel, God with us, the revealer of truth, the way, the truth, and the life. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. The first and the last, the rose of Sharon, the lily of the valley, the bright and the morning star, the fairest of 10,000. Glory to the second person of the Godhead. Jesus Christ, my Lord and my Savior, the one whom we trust, the one whom we worship, the one whom we adore.
And if I be lifted up, Jesus said, I will draw all men unto me. This church worships God, the one true God. We worship Jesus Christ, the Son of God. And we worship by the Holy Spirit of God. Yan ang true worshiper. Yan ang hinahunt ng Ama. Hallelujah. Glory. And God is on the hunt. Pumupunta siya kung saan-saan because the Spirit is here. The Spirit is here on earth. That's the reason why kahit sa iba't ibang denomination, I was once a Roman Catholic, hinanting ako ng Panginoong Diyos. Hallelujah. You know what I'm saying, church? Inalis niya ako sa mali, dinala niya ako sa katotohanan. Kaya para baga sinasabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, babae, yung lugar, yung bundok, irrelevant yan. Hindi importante yan. The hour is coming and the hour is now. Hallelujah. Na ang mga true worshipers will worship God in spirit. Masaya ba kayo, mga kapatid? You shall know the truth and the truth shall set you free. Dati ang dami natin sinasamba, ang dami mong kinakausap. Sigun sa pangangailangan mo. Pag broken-hearted ka, pupunta ka sa patron ng mga broken-hearted. Pag may sugat ka, pupunta ka sa santo ng mga may sugat. May kasama pang aso. Kapag kailangan mo ng perpetual help, pupunta ka sa babaeng ina ng laging saklolo. Samantalang ang ina ng laging saklolo ay ina na sinaklolohan din. Ano man ang sabihin niya, sabi ni Mary, yung tunay na Mary, ano man sabihin ni Jesus, ano man ang sabihin ni Jesu Kristo, sundin ninyo, gawin ninyo. Bakit siya ina na sinaklolohan? With all due respect, my dear Catholic friends, because Mary even herself she admitted, she recognized Jesus as his Lord, God as his Savior. Amen. Ang daming mga Diyos. Iba-iba kulay, iba-iba suot. Hindi mo laman eh. May yugto na siya, malaki na, o adult, may ninyo. Iba-ibang klase. Mali po ba yon, Pastor? Mali, ayon sa Biblia. Hindi ko opinion ito eh. Ang problema sa atin, ang gusto nating pasunurin ay ang Diyos sa gusto natin. Ang hindi natin nalalaman ng maraming mga Pilipino ito eh. Na ang dapat masunod ay ang Diyos mismo, yung gusto niya ang dapat masunod. We worship Him according to His way, according to His terms. Hindi ayon sa gusto ko. Amen? Oh. Pastor, yan ay paalala lamang. Kumbaga sa magulang ko, mother ko, father ko, katwiran ko rin yan noon mga kapatid. Naalala ko lang siya. Ang tanong, ito, totoo lang tanong to totoong sagot din. Pagkarap mo ba yung picture ng nanay mo at buhay na buhay pa yung nanay mo, sino kakausapin mo? Yung buhay na ina o yung nasa picture lang? Pag nakita kang ng buhay na kinakausap mo yung picture niya, abe, may paglalagyan ka. Mamili ka na ng word. Amen. I'm telling the truth. Kung wala na ang mother mo, just like me, ang mama ko wala na po. I mean, she's now with God in heaven. Nakikita ko pa rin yung mga pictures niya, mga kapatid, naalala ko pa rin siya. Pero hindi ko kinakausap yung picture. Ma, bantayan mo naman ako, mama. Granting without accepting. Halimbawa, hindi ko pa alam ang Biblia, hindi pa natin alam. At least, kung kinakausap ko man yung picture, alam ko nanay ko yan. Siya talaga yan eh. Pero, di ba, nakuha niyo yung sense nito, yung logic. Yung rebultong kakausapin mo, sasambahin mo, paglilingkuran mo. Hindi kami naglilingkod dyan. Hindi ka naglilingkod dyan. Pag piyestan, pinaglulutuan mo eh. Ina-align mo ng bulaklak. Sinasabitan mo ng sampagita. Nililinis.
Di ba paglilingkod yun? O sigurado ka ba na yung kinakausap, yan talaga ang mukha ni Mary? O aling Kristo Jesus, aling ribulto ni Kristo ang kakausapin mo? Yung mistiso o yung negro? Naku, pastor, nilalapastangan mo. Hindi ko nilalapastangan. Hinuyurakan ko at ginigiba ko yung aral na yan. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon. Huwag kang gagawa. Huwag mo silang yuyukuran. Dahil lang sa spiritual pride, kaya tumatanggi tayo sa ganitong aral. Kaya sasamantalahin ng dyablo yan para bulagin at bulagin tayo sa katotohanan. Pakinggan niyo po sa aklat ng Exodus chapter 20. Let us read Exodus chapter 20. Kasama yan sa Ten Commandments eh. Bata pa ako, nasa mga classroom ang Ten Commandments eh. Alam to ng mga priests and nuns. And God spoke all these words saying, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pag-aalipin. You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Ang liwanag oh. Kailangan pa bang i-memorize to? Kailangan pa ba nating ipaliwanag ito? Kung ayaw nating pakinggan, talagang mananatili tayong bulag. Ang sabi niya, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Kaya nga tayo, wala tayong mababasa sa Biblia ni hint kung ano ang itsura ng Panginoong Jesucristo. Wala. Siguro, kaya nga yun ay figment o imagination. Siguro ganito, kasi Hudyo siya eh. So titingnan lang yung mga Hudyo. So pipili ng pinakamagandang lalaking Hudyo. Di ba? Ganyan ang artist. Wala pa ako nakitang inukit na Kristo kamukha ni Martin Marfil. Sino yun, pastor? Bawal ang salamin doon, bawal ang salamin. Kumikidlat, kumukulog pag may salamin sa bahay noon. Diba? Mamaya ako sabihin sa inyo mga millennials, ha? Diba? Wala pa akong nakitang inukit na Kristo kamukha ni Max Alvarado. Hindi naman sa pamimintas. Kundi puro mga mistisyon, tatangos ng ilong. Kagagandang mga lalaki talaga. Wala pa akong nakitang Kristong inukit na kamukha ni Kibuloy. Na pinag-aagawan dahil binabasa ko kung saan yung pangalang Kibuloy sa Biblia, wala eh. You shall not make, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. O ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tuloy. You shall not bow down to them, nor serve them. O, paano yung mga figurines, pastor, na nangungulekta lang naman ako? Wala namang problema doon. Hindi mo naman sinasambi. Kinukolekta mo lang, di mo naman, Ako, nangungulekta rin ako, mga kapatid. Oh. But sabi ni Lord, you shall not bow down to them nor serve them. Ito yung mga sinasambi.
For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate me. Wala tayong maitutulad sa tunay na Diyos, sa Diyos ng Israel, na nagpakilala sa kanyang sarili, I am that I am. Sabi niya kay Moses, tell Moses that I am send you. YHWH, Tetragrammaton, the holiest name of God. Na ultimong mga Hudyo, they can't even pronounce it. Kaya para ma-pronounce with all respect, nilagyan nila ng vowels para masabing, mabanggit Yahweh. And we say that with reverence. With reverence. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi pa saved, sa mga hindi pa enlightened by the Word of God, nakakalungkot, nagigrieve po, nakakita ko ng Yahweh Bake Shop. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Yahweh car wash. Bawal sa Biblia yon. Do not use the name of the Lord. Do not even mention His name in vain. Bakit ayaw ng Diyos na wag kang gagawa sarili mo? Wag kang magkakaroon. Wag kang yuyukod sa kanila. Hindi ko naman sinasambi. Meron ka. Nandiyan sa bahay mo. Ano gagawin ko, pastor? Basagin mo. Durugin mo yan. Hindi mo kaya, bigay mo sa akin. Pastor, baka mapingkaw ako Hindi totoo yun. Dahil may kalakip na sumpa yung mga ribultot, mga Diyos-Diyosa na yan. Kulang ang oras natin. Minsan tatalakayin natin ng idolatry. 1 taon. Dahil isa yan sa mga main subjects ng Biblia. Kinamumuhian talaga ng Diyos yan The point is, as I'm saying, we worship God because God is Spirit. In other words, He is invisible. Another verse, mga kapatid, pagtibayan natin through the Scripture. 1 Timothy chapter 1, verse 17. Hallelujah. 1 Timothy 1:17. Now to the King eternal, immortal, invisible. Hallelujah! To God, who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Diyos, invisible, eternal, immortal. Sipin nyo. Yung mga Diyos-Diyos niyan, nire-repair. Nire-retouch. Ayusin mo yung pilikmatan niyan, pudpud na. O yung barnis ha, pinturahan ha. Sipin yung kamangmangan yun. God is grieved. Nais ng Diyos na wala tayong ibang dapat sambahin yung nakikita dahil prone tayo Human nature natin yan Kapwa-tao sinasamba, mga artista, di ba? Mga Koreano. Ito na naman si Pastor. Ingat lang tayo, hindi masamang humanga. Hindi masamang to appreciate their talent. Pumalakpak tayo sa kanila. There's no problem with that. Marunong din akong makinig ng talento. Marunong akong mag-recognize ng talent. Mahusay umawit, mahusay siya sa sining. Pero ang siya'y sambahin ko, ang ako ba'y hihimatayin pag nakita ko siya? Hindi po. Ako ba'y may... Ganun ba? Kaya ang Diyos invisible, you can't see Him, but He is alive. He is the King eternal, immortal, invisible. Di nakikita. Gusto niyo pa ng isa? O isa pa ho. Sa aklat ng Hebreo po naman tayo, 11:27. Ito'y sa panahon ni Moises. At sinasalaysay po ng sumulat ng aklat ng Hebreo. By faith, he, meaning Moses, he forsook Egypt. Alam niyo naman ang Egypt, ang ancient Egypt, ay cradle of
gods and goddesses. Grabe po yan. Yung mga pharaoh dyan, no? Maging yung mga queens ng pharaoh, may mga cobra, di ba? Sinasamba nila yan. Have you watched the movie Ten Commandments? So, naaralan si Moses niyan. Pero nung siya'y kinumpronta at inaresto siya ng presensya ng Diyos, nakilala niya ang tunay na Diyos. And by faith, he forsook Egypt. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Church, listen. Man could never, I repeat, man could never comprehend the invisible God unless He revealed Himself as He did in Scripture and the Incarnation. No other way. Walang representante ang Diyos. Ang Diyos na invisible, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead. So John 4:24, this statement that God's Spirit means that God is invisible. Biblia po yan. Hindi turo ng tao yan. Turo mismo ng ating Panginoong Jesucristo yan. And no man can come to the Father except by me, saith the Lord, our Savior, Jesus Christ. Walang ibang tagapagligtas. And then it says, verse 24 po, John 4:24, balik tayo doon. And those who worship Him must worship. So kilala mo, pinakilala niya ng Diyos sa ang kanyang sarili through His Word and through the Lord Jesus Christ. So you must worship Him. I must worship. I must worship. We must worship in, pansinin niyo po, notice, spirit and truth. Small letter S. Anong ibig sabihin? In spirit and truth. The word spirit does not refer to the Holy Spirit, but to the human spirit. You are a spirit, you have a soul, and you live in a body. Ito ang proof. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Hallelujah. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body. Pangkaraniwan po, ang pagkakabanggit natin ay body, soul, and spirit. Pero sa Bible, pansinin niyo yung order of importance, spirit, soul, and body. In other words, you and I are a spiritual being. Spiritual being tayo. Hindi tayo animals. Hindi tayo kagaya ng mga animals, they are unable to worship. They can feel, pwede din silang rumisponde, tumugon sa pagmamahal, pero sumamba, I don't know. Ang tao ang binigyan ng Diyos ng kapasidad, you and me, to worship Him. Pag meron tayong dinalang alagang aso natin, gano'n man kaamot, kabait ng aso yan, hindi siya kagaya natin sumamba. Aamoy-amoy lang yan. O matutulog. O manonood. Pero ikaw at ako na binuhay ng Diyos, Ephesians chapter 2, basahin niyo po yun, chapter na yan. Dati tayo'y patay because of sin and iniquity. We were made alive. Ang ginamit na word, we were quickened. That is the work of God. That is the work of the Holy Spirit. Binuhay niya, quickened your spirit. That is the element of you, that is you, who is capable of worshiping Him. At yung spirit, together with the soul, that is the inner man. So ang point ni Jesus, mga minamahal, Jesus' point here is that
A person must worship not simply by external conformity to religious rituals and places, in other words, outwardly, but inwardly, with the proper heart attitude, hence in the Spirit. Glory to God. Sa loob, sa Espiritu. Kaya, it flows. We worship God who is Spirit. We worship God who is Spirit by the Holy Spirit. Kita nyo, the Spirit comes first. And He, the Holy Spirit, touches our spirit. Kaya automatic yan. Rumiresponde yan. Tumutugon. Sumasagot, naghahandog, nag-aalay. It will come naturally. Because you are a spirit. Quicken na yan since tinanggap mo si Jesus Christ. Pero sa mga hindi pa born again, hindi pa truly born again, sad to say, wala sa kanya yun. Para sa kanya, ano yun? But if you are genuinely saved, and you genuinely love God, you genuinely know Him, and the Spirit of the Lord is in you, you will worship Him. Amen. So, dissect natin. Balikan natin. God is Spirit. He's invisible. And they who worship Him must worship Him in spirit, the inward man. Your spirit. And truth. So ano nauuna? The Spirit comes first. And then truth. Hallelujah. Anong ibig sabihin ng truth? Very simple, brothers and sisters. Truth refers to worship of God. Worship of God consistent with the revealed Scripture. Ang katotohanan ay tumutukoy sa pagsamba sa Diyos na nakaayon, consistent sa nahayag, revealed, nahayag, nakasulatan. In other words, your Bible, my Bible, the Word of God. Consistently centered and consistently centered on the Word made flesh, Jesus, who ultimately revealed His Father. Yan ang ibig sabihin ng truth. Sa makatwid, wala tayong ibang itataas. As you worship God the Father, you are lifting up the name of Jesus Christ. At yan din ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang object of worship is the triune God. God the Father is glorified every time we worship Him. When we lift up the name of Jesus, He is even more glorified. By the way, madalas natin naririnig po yan, di ba? Glorify God. Luwalhatiin mo ang Diyos. Let me ask you this question. Do you really understand the meaning of glorify God? Anong ibig sabihin ng glorify God? Sisimplihan lang po natin ito, mga kapatid. You can research, pwede niyong i-search yan, mga kapatid, in your personal Bible study. And you will find out na ang kauwian ng pagluwalhati sa Diyos ay isa lang. Pinaluluguran mo ang Diyos. To glorify God means to please God. As you give your offering of worship, the fruit of your lips giving thanks, pagsambayan, pagpupuri sa Panginoon, hallelujah, pagsamba, nalulugod ang Diyos. Pinaluluguran mo siya. Because you're giving to Him the ultimate gift of worship. Because He is worthy to be worshipped. And ano naman ang epekto niyan sa iyo? Ang epekto niyan sa iyo, ang dating niyan sa iyo, ikaw naman ay lumalakas. You are being edified. Kaya if you're not worshiping Him, maybe you're not truly saved. If you're not worshiping Him as you ought to, because God must be worshipped. God Almighty must be worshipped. You need spiritual enlightenment. You understand? You need spiritual enlightenment. Especially those who are static, those who are quiet,
Those who are composed, those who are, alam niyo na, hindi ako ganyan. Hindi po. Something is wrong. So when we worship God by the Holy Spirit of God or by the Holy Spirit, ano ang ministry? What is the work and ministry of the Holy Spirit? Yung tunay na Espiritu Santo kapag present siya sa gawain, sa assembly, at siya'y nasa iyo, yung tunay na Espiritu Santo who resides in you. What is His work? What is His ministry? At ito ang gusto ng Diyos. Pakinggan niyo at basahin natin ang John chapter 14, verse 26. Hallelujah. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, the word helper means mga aliw, comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, triune God. Spirit, Holy Spirit, God the Father, send in my name, si Jesus yung nagsasalita, hallelujah. He, pansinin, notice, ang ginamit, He, pronoun, not it. He's not a force. He's not a figment of your imagination. Hindi siya yung air. He is a person. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Since Jesus is now with the Father, nakaupo sa right hand of God the Father, the Holy Spirit is here on earth. He is the one preparing your heart. He is the one touching you. Hindi ako nagbo-born again sa inyo. Hindi tao ang magbo-born again sa inyo. Hindi tao, hindi ministro, hindi manggagawa ang maghahanda ng puso ninyo, kundi ang Espiritu Santo. I encourage you, my brothers and sisters, to read your Bible, especially Acts chapter 2. Kulang ang oras natin. Mamaya pag-uwi, mamayang gabi, sa inyong pag-iisa, basahin ninyo. Nung bumaba ang Espiritu Santo at during the day of Pentecost, napansin niyo ba? Nauna ang pagbaba ng Espiritu Santo, pinuspos, they were all filled with the Holy Spirit, and then, mapansin niyo yung mga tao, hinanda ng Espiritu Santo yung puso ng mga tao. Nung dumating ang Espiritu Santo kay Apostol Pedro, inatasan siya ng Espiritu ng Diyos na mangaral. Mapansin niyo, pinangaral niya hindi kwentong barbero, hindi kwentong kutsero, kundi binalikan niya ang Old Testament teaching. Lahat ng pangyayari doon, ang kinauhian ay si Jesu Cristo. Basahin niyo po yun. At yung mga tao doon, iba't ibang lahi, kung saan-saan nanggaling, hinipo ng Diyos, Espiritu Santo ang kanilang puso. They were pricked to their hearts. Ano po ang gagawin namin? You see, they were there sa upper room. They were waiting. They were serving God. They were worshiping God. Then the Holy Spirit came at binigyan si Pedro ng power and anointing to preach the Word of God. At yung mga tao doon ay naihanda ang kanilang puso. That is the work of the Holy Spirit. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said unto you. So hindi diskarte ng mga ngaral ito, hindi talumpati ng mga ngaral ito, kundi ito'y paghahanda ng Espiritu Santo. Glory to God. Thank you, Jesus. Yun din ang nangyari sa buhay ko. Ipinangaral ang salita ng Diyos. Nandun na ang Espiritu Santo. Hinanda ang aking puso. Ganyan din ang ginawa sa inyo. Hindi kayo nakumbinsi ng salita ng tao. Alam natin, hindi tayo makukumbinsi ng tao. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, pag ang Diyos ang humipo, kapag ang Diyos ang gumalaw, you shall know the truth shall set you free. Yan ang one of the greatest revivals recorded sa Bible in human history. Acts chapter 2, basahin nyo, namnamin po ninyo yan. Yan ang ministry ng Espiritu Santo. Mula noon hanggang ngayon, yan ang ginagawa niya. Hihipuin ka niya. Kaya hindi ako nagsasawang manalangin. Hindi ako nagsasawang, umaasa ako. Kung hindi man ngayon, darating ang araw na sila'y maliligtas, sila'y hihipuin ng Panginoon. Hallelujah!
Glory to God. At ginagawa yan ng Diyos. One person at a time. At kaya niya rin lang sa isang lambat, kaya niyang lambatin ang lahat ng tao. The Holy Spirit comes first. The Spirit prepares you. That's the reason why we worship in this church. That is the reason why Christians, born-again believers worship. That is the reason why we sing to Him. We lift our hands. At yung song leader, ginigiya tayo to worship God, to glorify God. Dahil pagkatapos ng worship, hinahanda naman tayo para sa preaching of the Word, sa truth, sa katotohanan, para matanggap mo ng buong buo ang salita ng Diyos. Glory to God! Amen! Yan ang trabaho ng Holy Spirit. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So hindi siya kukuha ng kwentong kung saan-saan. Kundi sinabi ni Jesus, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Are you still here? Are you alive? Tanungin niyo yung katabi, are you alive? Chapter 16, verses 13 and 14, brothers and sisters. John chapter 16. Hallelujah. Glory to God. However, when He, personal pronoun He, the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Kita niyo, He's a person. He guides. He teaches. Ang sarap ng ministry. Salamat, Holy Spirit. Kahit hindi ka graduate sa Bible school, hindi mo kailangan mag-enroll. If God leads you to enroll, go ahead, no problem. Be sure that God is leading you there. Pero alam niyo ba, the best teacher of all, the best mentor of all, is the Holy Spirit, the Spirit of truth. Submit to Him. Submit to Him. Even pray, ask His guidance. Lord, Spirit, Holy Spirit, guide me. Bago mo buksan ang iyong Bible, you pray to Him. Pagliwanagin ng Panginoon at iangat niyang mga talata sa Biblia. At makikita mo, mga kapatid, iba magturo ang Espiritu Santo. And He will even teach you how to worship. Dahil, pakinggan niyo. For He will not speak on His own authority. Kita niyo kung gaano ka-gentleman ang Holy Spirit? Yan ang role, yan ang ministry ng God. He is God. Co-creator din ho siya. He was the one who was hovering over the sea. Hallelujah, glory to God. Ang Diyos Ama ang creator. Di ba? Ang anak ay co-creator, even the Holy Spirit. He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hallelujah. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Tuloy natin, verse 14 please. Listen. He, meaning the Holy Spirit, He will glorify me. Hallelujah. Yan ang work ng Holy Spirit. He will glorify the Lord Jesus Christ. Luluwalhatiin niya ako. For He will take of what is mine and declare it to you. Kaya yung pinagsasabi ng disappointed son of Satan, alam natin na galing sa spirit of error yun. Demonic ang origin yun. Are you with me, church? Gising pa ba kayo? Nagugutom na ba kayo? Kaya nga kumakain na tayo ngayon eh. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya.
That is the reason why sa Philippians 3:3, bandang uli, sabi niya, we who are of the true circumcision, we worship God in spirit, we rejoice in Jesus Christ, and we have no confidence in the flesh. Dahil hindi pwedeng pagsamahin yung flesh and spirit. Why? Bakit po? You see, alam niyo mga kapatid kung bakit? Basahin natin ang Romans chapter 8, verse 8. Romans 8:8. This is the reason why. So then those who are in the flesh cannot please God or cannot glorify God. Romans 8:8. Yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Remember this, tandaan niyo po, ang truth or the Bible ay binigay sa atin not to replace the Holy Spirit. The Holy Spirit works, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit works within the boundary of His Word. Word niya ito eh. But not to replace the Holy Spirit. Kaya sa atin binibigay ang Biblia, binigay sa atin not to replace the Holy Spirit. The Bible is there to correct abuse and to help us make sure that our worship and our Christian walk are genuinely in the Spirit. At kaya tayo dapat maturuan ng tama at yan ang trabaho ng Holy Spirit para wag tayong ma-off track. Kumbaga sa tren, wag tayong lumagpas sa rails. Ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin para manatili tayo sa tamang track, sa katotohanan. Doon mo matitiyak na ang tinataas at niluluwalhati ay ang Panginoong Jesucristo. That is worship. Ipakita nyo sa akin yung mga churches na nagsasabing Christian churches din, pero off-track sila eh. Iba-iba ang teaching nila, maraming maling aral. Yan ang mga kulto, di ba? Umiikot sila, umiinog ang kanilang devotion and loyalty sa isang personality. Look what's happening sa kingdom nila. Di ba? Sino ang tinataas nila? The self-appointed. Hindi si Jesus Christ. And since you and I are in the true spirit, we know, hindi tayo off track. At tayo medyo sensitibo sa ganyan. Pag may tumayo dito at iba nang itaas, palalabasin natin. We will not allow lie to permeate this place. There is only one name that we glorify. The name of Jesus Christ, the name above every name. Not another Jesus. Hallelujah. At ang tunay na pagsamba, mga kapatid, sinasamba ang tunay na Diyos. We think of God's transcendence, His goodness, His power. We think of God's immanence. He is everywhere. Makita natin yung working ng Panginoon. He even works with nature. Kaya kahit saan, sinasambo mo ang Panginoon. Pag nakita mo magagandang bundok, magagandang tanawin, purihin ka, Panginoon, praise you, Lord. Dati wala tayong ganun. Hallelujah. Ano ba naman yung mga nyug na yan, yung mga puno na, hindi. Mga bundok na yun, may mamangha ka. Purihin, yun ang tinatawag na immanence ng Panginoon. God is everywhere. He is not in everything, but alam mo kapatid, na siyang may gawa niyan. Pag nakita mo ang ganda ng dagat, kahit umaalon niya, nakakatakot, di ba? Pero makikita mo, mababanaag mo ang kapangyarihan ng Diyos. Awesome God. Magagawa ba ng mga ribulto yan? Di kaya. Hallelujah! And most of all, mga kapatid, Galatians 4:6. We're talking about worship in spirit, mga kapatid. The Holy Spirit comes first. We worship God by the Holy Spirit. And we worship God by the Holy Spirit, inner man, proper heart condition. Ito na po. And truth by the revealed Word of God.
and the incarnate Word, Jesus Christ. Galatians 4:6, and because you are sons, there you are, God has sent forth the Spirit of His Son, which is another title for the Holy Spirit, into your where? Into your where? Hearts. Oh, glory. Crying out. Crying out. Mga kapatid, the word crying out sa Tagalog na sumisigaw. Kaya sa church, hindi bawal ang sumigaw. Oh, make a joyful noise. Shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah to the Lamb. That's the reason why I shout. You're into your hearts crying out, Abba, Father. Hallelujah. At sapagkat kayo'y mga anak, ang ganda. Glory to God. Isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Kaya kahit saan ka, kahit nagmamaneo ka, kahit naglalakad ka, papunta ka sa palengke, nagtatrabaho ka, pinupuri mo ang Panginoon. Kapag sa sandaling nadama mo at naisip mong kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kapangyarihan, masasabi mo, purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Pagkatapos ng hearty meal, di ba? Thank you, Lord. Wow, nabusog ako, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ano man ang iyong ginagawa, sa salita man o sa gawa. Purihin ka, O Diyos. Naglalaba ka man. Hindi yung pagod na ako. Ayoko na maglaba. Hindi, purihin ka, Diyos. Ang mahirap niya, naglalaba ka ng walang damit. Kabahan ka na. Amen? Iba nagtatanong, paano ba kayo? Amen ng amen, Pastor. Minsan may amen ka ng biblical yun. It comes naturally. Pag sinabing amen, ibig sabihin, sumasang-ayon ka. And katumbas ni Jesus Christ, the word amen, the amen has said it. We cry out, Abba, Father. Isa pang verse, gusto niyo pa po? Hallelujah! Romans chapter 8, verse 16. Romans 8:16. Glory to God. The Spirit Himself, not itself, but Himself, bears witness with our spirits. There you are. Kita nyo? That we are children of God. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So balik tayo sa Galatians 4:16. Church, I'm 4:6. I'm sorry, 4:6. So since tayo'y mga anak, God has sent forth the Spirit of His Son, and His Spirit bears witness with our spirit. Iisa nagpapatotoo eh. May connection na. Yun ang tunay na connection. Hallelujah. Connected na tayo sa Kanya. Kaya anong sigaw natin? Anong sigaw? Abba, Father. Brothers and sisters, napakaganda. This is the most intimate language of all. Believe it or not, intimate language po ito. When we say Abba, Father, literally means, and I almost blush when I use this, it means Daddy. Papa God. Sa Tagalog, since Filipino po ako, tatay. Yung intimate relationship, every time na tinatawag ako ng anak ko, tatay. Iba, ang sarap ng pakiramdam. Ano man ang tawag mo sa tatay mo, Dad, Papa, intimate yun. Ito yung dahilan when every time you are worshiping, ang tunay na kahulugan ng worship, mga kapatid, aside from giving adoration to God, aside from lying prostrate sa Diyos, aside from giving reverence to Him, it also means you are forgetting yourself. Forgetting yourself.
you are lost, if I may use that word. Hindi lost, ibig sabihin na hindi mo alam ang ginagawa mo. You're engaged. Your mind, and especially your heart. Intimate yung worship. Kaya kahit saang sulok dito sa church, kahit sa social media ministry, multimedia kahit yung ating cameraman, yan dyan nasa laptop, when it comes to worship, you will feel the presence of the Lord. Mawawala ka sometimes sa focus dyan, sumasamba ka sa Panginoon. Because you're being intimate with God. You understand me, church? Intimate na ito eh. It is you and God. It is you and God. When you are intimate with someone, you need privacy. Do you understand what I'm saying? Eh kung intimate ka sa Diyos, ibig sabihin kahit nasa gitna ka ng bayan ng Diyos, as the song goes, let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Do you understand, mga kapatid? So the aim of our worship is to glorify God and to edify the soul of every person present. To glorify God means to please Him. Just say amen, mga minamahal. Amen. Hebrews chapter 13, verse 15. Hebreo 13:15. Therefore by Him, hallelujah, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kaya hindi lamang po ito corporate worship, kundi individual din po ito. As we worship Him corporately, ikaw mismo pinapasalamatan mo siya. There is something in your spirit, in your heart, na iniisa-isa mo sa Panginoon ang kabutihan niya. And you are not intimidated sa sasabihin ng iba. You don't even care what they say. In other words, you forget about your self-consciousness. Yun ang worship. Hindi ka anong tawag sa intimidated, hindi ka nasisindak ng sasabihin ng katabi o ng sino man tao. Dahil merong ginawa ang Diyos sa buhay mo na pinagpapasalamatan mo. Naalala niyo ba yung babaeng nagbasag ng alabaster box, yung perfume na napakamahal? That woman, she was worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Yung spirit niya, yung heart niya, umiyak. And she doesn't care kung anong nandun yung mga tao. At ang binigay niya yung the best gift. Napakamahal. Ininteres pa ni Judas, nang hinayang pa. Pati yung mga Pariseo, because they don't know how to worship. Naintindihan niyo po, nagbigay yung babaeng yun ng gift. Very important gift. Lavish gift. Oh, glory to God. Lavish. And she lavished Jesus with worship. Hinugasan niya ang paa ng ating Panginoon. And mind you, hindi pinagbawalan ng Panginoong Jesus because Jesus is God. Hallelujah! Nugasan niya sa pamagitan ng kanyang luha. Nakita niyo yung spirit and soul, yung emotion? Nagbubulong-bulungan ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, leave her alone! Bayanin niyo siya. Ikaw, Simon, pinapasok mo ko sa bahay mo, hindi mo ko pinaghandaan ng katulad ng paghahanda na ito. I'm paraphrasing, of course, mga kapatid. Pero ang babaeng ito, binigay niya ang lahat sa akin. Leave her alone. Kaya pag may sumasamba, may nagpupuri, may sumisigaw, may lumulundag, may umiiyak, leave her or him alone. Glory to God. Sabi ng mga Skriba at Pariseo,
What a waste. Sayang yung pabango. Sayang. Sayang naman yan. It is not a waste. It's not a waste of time. Pag binigay mo yung the best gift that you could give, your heart, your soul, and especially your spirit, your whole body, the fruit of your lips, giving thanks. Ibig sabihin ng sacrifice of praise. Sacrifice of praise po yan. Ibig sabihin nandun ng self-denial. Lord, I give myself to you. Intimate ang worship mo sa Panginoon. This is not a show, mga minamahal. Hindi po. Especially when we gather together. Kaya, just go with the flow. Flow with the Holy Spirit. Allow Him to move into your soul and heart. Purihin mo siya. The fruit of your lips, giving thanks. At yan ang kalooban ng Diyos. Hindi yung flesh, hindi yung work of your hand lang, kundi yung gusto niya. Ang nakasentro ay si Yesu Kristo. Amen? Kaya hindi bawal pumalakpak. Hindi bawal yan. Basahin natin, mga kapatid, ang aklat ng awit, 28. Verse 8, please. Verse 7 muna. Psalm chapter 98, verses 7 and 8. Let the sea roar, and all its fullness, the world and those who dwell in it. Humugong ang dagat at ang lahat ng naroon, ang sanlibutan at ang mga naninirahan doon. Utos yan, no? Isa lamang po ako sa bilyon na tao. Ilan lang tayo sa inhabitants of this earth. Let the sea roar. Every time na naririnig natin, the sea is roaring. Think about that. Yan mo yan. May nag-uutos dyan. May kumokontrol dyan. Hindi pag-asa. Amen? Isa nyo, kahit nadidetect na yung bagyo, lumiliis pa yan. May totoong sinusunod yan eh. Kaya maingat ang mga pag-asa. Personnel nagsabi, posible pong lumihis yan. Posibleng hindi dumaan dyan. Yan, maingat na sila ngayon. Bago pa ang pag-asa eh. Nasa Biblia na eh. May kumukontrol dyan sa nature. Yun ang immanence ng Panginoon. He works with nature. Sa Kanya yan eh. And then, sabi sa verse 8, let the rivers clap their hands. May kamay pala ang mga ilog. At sabi, ipalakpak ng mga ilog ang kanilang mga kamay. Let the hills be joyful together before the Lord. Sama-samang magsiawit ang mga burol dahil sa kagalakan. Kung itong mga rivers pinapapalakpak, wala naman akong nakikitang kamay sa mga rivers, pero pinapapalakpak eh. Kapatid, tignan mo ang kamay mo ngayon. Dalawa, di ba? Kompleto, Hindi sinabi sa Biblia, ibulsan ninyo ang inyong mga kamay. Maghalukip-kip kayo ng inyong mga braso at kamay. Hindi po eh. Kung ang mga ilog ay papalakpak, mas lalo tayong papalakpak dahil tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng kamay. Woo! Habang ginagawa natin yan, lumalakas tayo. Yun ang dating po ng worship. Edification sa atin, glorification sa Diyos. Edify, glorify God. And worship edifies us.
Let the hills be joyful together before the Lord. Chapter 100, Book of Psalms. Wow, glory. Verse 1, make a joyful noise or make a joyful shout to the Lord, all ye lands. Minsan may nagtanong, Pastor, naka-enclosed na ho tayo, hindi na tayo sisigaw dahil may microphone na may, sino may sabi? Hindi niyo ako mapipigilan. Tsaka hindi ko pinaplano ito, mga kapatid. It just comes forth naturally. Hallelujah. Leave me alone. Sabi nga ni Lord, leave her alone. Worshiping God, praising Him, singing to Him, making a joyful shout to the Lord is not a waste of time. It is not a waste of time. It is not a waste of energy. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Verse 2, serve, there you are. Serve, that is worship. Serve the Lord with gladness. Kaya pag pupunta tayo sa gawain, glad na glad ang puso mo. Excited ka, gabi pa lang ay handang-handa ka na. Hinahanda mo na yung isusot mo. Hinahanda mo na yung mga mahal sa buhay. Pati ang yung mga anak at mga apo kung meron. Mag-church tayo. Pupunta tayo sa church. Excited tayong pupunta sa church. Sasambayin natin ang Panginoon. Kung sa party nga, excited tayo, tapos sa church, lulugu-lugu ka. Something is wrong with you. Kung mahal mo ang Panginoon, you will serve the Lord with what? Not with heaviness, but with gladness. As sabi ni Lord, put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your hands to God. Come before His presence with singing. Praise God. That's the reason why we sing. Amen. Kaya kapatid, wag kang mag-alala. Pastor, di naman po maganda boses ko. Sing. Sing pa rin. Natural lang yan. Talagang sa pulutong ng mga tao sa grupo, may maririnig kayo. Katabi ko, ba't nasintunado? Okay lang ba? Leave her alone. Kumakanta yan eh. Wag lang ba dito sa harapan sintunado tayo? Siyempre may kaayusan. Come before His presence with sing. That is why we sing. Pag ang church nawala na yung singing, nawala ng dead church na po yun. Punta kayo sa mga dead congregation, di ba? Yung tunog ng organ, parang nando si Dracula. Ayoko doon, kikilabutan ako, iba yun. Walang presensya ng Diyos doon, maligno yata yun nandun. Pumunta kayo sa mga templo, mga kapatid, without mentioning ang templo, mga kapatid. Habang pinanonood ko yung mga documentaries about, alam niyo yung may metal bowl, di ba? Tapos may ting! Because the Spirit of the Lord is not there. Pag kayo nagtitipon, sabi ni Apostol Pablo, may isang awit, may pasasalamat, may hymno, spiritual songs, glory to God, may palakpakan, may pagsayaw, gumagalaw. Sometimes I feel like clapping, sometimes I feel like stomping my feet, sometimes I feel like dancing, and that is all right. Every time you see me clapping my hands, I'm just praising the Lord. Pag nanalo nga yung aking paboritong basketball team, woo, galing. Excited ako, sarap kumain, magmerienda, umigop ng kape, di ba? Sarap pakipagkwentuhan, sarap maglakbay, buong Las Piñas, gusto mong lakarin.
Wow, champion, champion. Di ba? Pag nananalo yung ating mga kababayan, mga kapatid, kahit hindi ikaw yung bumuhat, parang buhat mo ang buong mundo. Kahit hindi ikaw yung nahirapan, proud ka eh. O, di ba? Natural lumalabas yan eh. Pero yung iba, galit sa mundo, galit, wala nang... How much more when you worship the Lord? Because He is the champion of all champions. Glory to God! Amen! So let us not be disturbed sa sasabihin ng iba o sasabihin ng isip mo. Just flow with the Spirit of God because the Holy Spirit ay binigay sa iyo. Walang magbabawal sa atin dito. Just go ahead and praise Him. Gamitin natin lahat ng instrumento. Kulang pa nga eh. Kulang pa ba yan, Pastor? Tignan niyo sa bulletin board, may tayong pangangailangan. Gusto niyo ng kompleto? Ito po, 150 of Book of Psalms. Hallelujah. Ito yung binabasa kong madalas sa mga nagsasabing, dapat organ lang, Pastor, dapat keyboard lang. That is wrong kung keyboard lang. Keyboard is good, why not? Psalm 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa Kanyang santuaryo, purihin Siya sa Kanyang makapangyarihang kalawakan. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Kita niyo, that's God's transcendence. Transcendence of God. Naku, mga minamahal. Hallelujah. Praise Him for His mighty acts. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Yung mga mighty acts niya sa buhay mo, ang dami rin yan, kapatid. Hallelujah! Isang mamamalayan mo na lang ang sarili, lumuluha ka sa kagalakan, maaaring nagmamaneo ka, biglang paparada mo lang, pupurihin mo ang Panginoon, may ginagawa ka sa opisina, maalala mo ang mighty acts ng Panginoon, yung ginawa niya, di kanya iniiwanan, di kanya pinababayaan, saglit mong ibababang yung ginagawa, tapos ihinto mo yan, sabi, praise God, I praise you, I love you, Lord. Praise you. I'm not talking about emotionalism, mga kapatid, kundi you are being led by the Holy Spirit. Isipin mo, at ang ganda ng epekto niyan sa iyo, kalakasan yan. Pag di ka nagpupuri sa Diyos, matutuyot ka. Totoo, manghihina ka. Magkakasakit ka, lalo kang manghihina. Purihin mo ang Panginoon, lahat yan matatanggal, maaalis. Dadaloy sa iyo ang presensya ng Diyos. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Purihin siya ayon sa kanyang dakilang pambihira. Wow! Glory to God. Glory to God. Verse 3, please. Praise Him with the sound of the trumpet. Kaya minsan sa ating keyboard, Brother Johnson, labas mo yung trumpet dyan. Hallelujah! Kaya pag na-overwhelm ng pagpupuri ang ating keyboardist, talagang ang lakas ng trumpet. Leave him alone! Hallelujah! Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp. Purihin siya ng tunog ng trumpeta. Purihin siya ng salterio at alpa. Praise Him with the timbrel and dance. Grabe mga kapatid, oh. Pag sa TikTok, dance tayo ng dance, di ba? Yeah. Tapos sa church, stiff tayo. What's wrong with you? Bible, oh. Bible.
Si David na hari, nagsasayaw yan sa Panginoon. Praise Him with the timbrel and dance. Pag nakarinig ka nga ng tune na napapaindak ka, hindi mo mamala, ganun-ganun ka na, di ba? Kahit may kausap ka, ano yun? Sabi mo. Oo nga eh. Hindi ako marunong magsayaw, Pastor, galaw-galaw mo yan. Hindi bawal yan. Walang magbabawal sa'yo. Eh, nung sasabihin ng ibang church, wala tayong pakialam, sasabihin nila. Pagbawalan nila yung mukha nila. Wala silang pakialam kung sasayaw ako. David danced before the Lord. Hari yun, ha? Oh, hallelujah! As David did with the tambourine. I will dance with the tambourine. I will praise with all of my heart. I will dance. Hallelujah! Kaya tayo binigyan ng mga joints, di ba? Sabihin nyo, hindi tayo nilika ng Diyos na lahat yan may... Huwag ka mahiya. Lalo pinupuri mo ang Panginoon. Ganyan-ganyan mo lang. Purihin siya sa tambourine at sayaw. Tambourine. Percussion po yan, sayaw. Purihin siya ng mga panugtog na may kwerdas. Praise God. Praise Him with stringed instruments and flutes. Next verse. Oh, praise Him with loud cymbals. Praise Him with clashing cymbals. Hindi organ lang. Purihin siya ng mga matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na maiingay. Gusto ng Diyos yan eh. Heaven is a noisy place. Maingay na nagpupuri sa Kanya. Next. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri, magpuri, magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Woo! Glory to God. Hallelujah. Kaya dagdagan pa natin ang mga pompyang na maiingay. Crashing cymbals. You see, church, as I close, amen. So yung mga may medication dyan, pwede na kayong mag-medicine. True worship, true adoration, true reverence to God involves a lot of things. It involves, number one, your spirit, your soul, your body. Musical instruments. And that means dynamic worship. Singing, shouting, clapping of your hands. It is worship by the Spirit of God. At malalaman natin, we will know that the Spirit is present in our worship if these three things follow. Number one, an increase of faith. Yes, that's the reason why, one reason ba tayo nandito, aside from listening sa Word of God, we came here to worship Him. And as we worship, we are being edified by the Spirit of the Lord. At na-increase yung faith, lalo na kapag napakinggan natin the preaching and the teaching of the Word. Uuwi tayong dadagdagan ng ating faith. Yan ang
truth that the Spirit of the Lord is present. Number 2, an increase of fellowship. Aside from increase of faith, an increase of fellowship. And number 3, an increase of freedom. Iiwan natin ng service, worship service, feeling we have faith to face 1,000 worlds. Kahit mabibigat ang pagsubok na harapin mo sa real world, once you leave the service, I can face that. Increase the faith. With love in our hearts towards every single person in the church. Increase in love. And of course, freedom of the Spirit. 2 Corinthians 3:17, please. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ngayon ang Panginoon ang siyang Espiritu, consistent ang Scripture, di ba? At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Walang fear, walang intimidation, wala kang care or concern sa kung naman ipipinta sa iyo ng tao, you don't care what people say. Ang mahalaga sa iyo, you are not self-conscious, but you are conscious only to God and conscious of Him. Amen? And you remember, mga kapatid, merong narrative sa Scripture na kung saan ang Panginoong Jesucristo'y sa Luke chapter 19, maiksi na lamang po ito, mga kapatid, Lucas kapitulo 19, hindi ko pwedeng palagpasin po, mga kapatid, dahil ito'y mahalagang bahagi ng ating message concerning the Spirit-filled worship. You remember si Jesus po, ang ating Panginoon, sa Luke 19, ay matagumpay na nakapasok sa Jerusalem. Makikita nyo, mababasa nyo sa salaysay na ito sa beginning verse 28. Patuloy po ang basa. Hindi na natin kailangang basahin po yun. Then dito sa verse 37, nang malapit na siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang lahat ng napakaraming mga alagad ay nagpasimulang magalak at magpuri sa Diyos ng may malakas na tinig dahil sa lahat ng mga makapangyarihang gawa na kanilang nakita. Now imagine nyo, join me as we imagine the scenario. Mga kapatid, when Jesus came into Jerusalem presenting Himself as Messiah, there was a great multitude. He was now drawing near the descent of the Mount of Olives. The whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice. Ano reason? For all the mighty works they had seen. The mighty acts of Jesus, the mighty acts of God. So napakaingay, nagpupuri silang lahat. Hallelujah. There was great noise. And walang kaduda-duda, may mga ilan na sumasama sa awitan, singing and praising the Lord, had never been able to sing the right key. And yet they were singing. No doubt about it, mga kapatid, dahil hindi naman lahat professional singers or may talent. Eh, huwag mo ipigilan ng iyong larynx. Amen? Larynx, kumanta ka. Amen? So ito ang point, mga kapatid. Ito na. Na sinasabi, mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kalawalhatian sa kataas-taasan, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Tuloy natin. Ito rin naman, no? And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. Lakas ng loob doon ng mga kontrabida. Ilan sa mga Fariseo na mula sa maraming tao, nandun din naman sila, no?
ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sawayin mo, pakisami ang iingay eh. Pakinggan nyo. But he answered and said to them, I tell you, that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Glory! Hallelujah! Guro, teacher, pakisaway nga ng mga disciple ang iingay. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato ay sisigaw. Notice the word, immediately cry out. Church, the spirit-filled, spirit-led worship is a worship where there is no sense of pride, no fear, no intimidation, no looking over your shoulder. Sa heaven po, heaven will be filled of praise and worship to the Lamb who is in the midst of the throne. As I said, as I close, ng part 1 po and part 2 of this message, last week, dress rehearsal pa lang po ito. Dahil dun sa Revelation 7:17, brother, pakilagay. Are you still with me? Brothers and sisters, Revelation 7:17. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of waters, and God will wipe away every tear from their eyes. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang siyang magiging pastol nila, at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Spirit-filled worship.